Anyway, bukas, i-discuss pa po natin yan kasi 8 to 9, makakausap po natin yung abogado ni Pastor Kibuloy. Kung ano na ba ang nangyayari at ano ho ang pwedeng gawin. Pero ang isang importante ho dito ay itong kasunod na balita. Sa kanyang pagsuko, ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hinikayat ni Remulla si Kibuloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Kibuloy. Pinatigos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Kibuloy. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Vlogger. Ingit ka, madam, na-interview namin. Alam mo, madam, kung bakit na-interview namin siya? Kasi we are open. Sa totoo lang, open na open. Hindi, ako, I'm speaking for myself, ha. Hindi ko siyempre yung para sa iba. Iba ho yung sila. Para na lang sa sarili ko. Ako po kasi, open po kasi ako makinig. Although, not everything pinaniniwalaan ko. But I'm open na makinig sa kausap ko. Ikaw, madam, hindi mo pa nakakausap, kinundina mo na. Tapos, pati issue ng hindi naman issue, tulad ng patakaran nila sa iglesia nila, pinakikialaman mo. Magtayo ka ng sarili mong iglesia, walang makikialam sa'yo. Kaya nga sana, madam, huwag ka na lang mainggit. Nandiyan ka na naman, nakikisawsaw ka na naman eh. Okay? Usapan na ho ito ng alam mo, sabi nga ng abogado ni Pastor Kibuloy, usapan na ho ito ng judicial at siyempre lahat na ho ng gagawin nila ay patungkol na ho sa paano kausapin ng korte, paano yung diskarte sa korte. Yun na ho usapan dito. Huwag ka na sumausaw. Nakikigulo ka na naman eh. Alam mo, madam, ito, nung hindi ka pa sumasali sa eksena, sa tingin ko si Pastor Kibuloy, susuko yun kung haharap yun sa husgado kung sakasakali. Sa totoo lang na siya ay magkaroon ng waran. Kaya lang, nung nalaman niya kasing ikaw nakikigulo tapos gusto mo rin siyang ikulong sa sarili mong lungga, doon na nagkaroon ng parang politika na eh. Pinupolitika mo kasi, madam. Yun ang totoo. Kaya nagkakaloko-loko dahil sa'yo. Dahil sa diskarte mo dyan. Kaya tuloy nakakaduday. Kasi kung hahayaan lang natin na yung judicial ang dumiskarte sa sarili nilang sa tingin ko susunod to si Pastor Kibuloy eh. Kaya lang yan, kinakatakutan niya. Kasi alam mo kung bakit. Simple lang po ito eh. Ito dapat ang mangyayari kung wala sa eksena tong ali na ito. Pamgulo to eh. Kung wala sa eksena, alam mo gagawin lang ni Pastor Kibuloy? Pupunta lang siya dun sa kung ano yung nangyari dun sa mga pinasuko niya, yung niya. Pupunta lang siya, magbe-bail lang siya, uwi na siya sa bahay. Kaya lang, dahil sa eksena mo na gusto mong dalhin sa Senado, ang sinabi ng pulis, pag sumuko siya, kahit mag-bail siya, ihahatid siya sa Senado. At pag siya Senado na, ikukulong mo na, pwede na siyang kunin ng mga Amerikano. Diba? Flip-top yun. Sa Senado, papuntang Amerikano. So ikaw talaga yun ang gulo. Kung wala ka sa eksena, madam, baka sumuko yan, binayaran lang niya magkano lang yung bail. Siguro isang buffet lang yun. Yung bail na yun, babayaran lang niya, uwi na siya. Kasi confident siya doon sa kanyang kaso. Remember, that case was dismissed 4 years ago. Tapos binuhay uli ngayon. Di ba ho? Yan ang nangyari. Bumubuhay kayo ng patay. O ngayon, ayaw niya na mag-bail. Bakit to? Kasi sabi sa kanila ng pulis, naglabas ang pulis na pagka-bail niya, ihahatid na sa Senado. O kaya hindi na siya susuko kasi nga daw, sabi niya, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Huwag ka mag-alala, pag alam ko kung nasan siya, isusuplong ko din siya. Kasi
pag alam ko si Bantag kung nasaan, 2 milyon yun, susuplong ko siya. Eh alam ko may patong din dito. Sigurado ako hindi bababa sa 2 milyon ng patong dito. Kaya kung alam ko lang yan, kaya nga sabi ko sa SMNI, ito walang biro, sabi ko sa SMNI, pwede po ba namin ma-interview sa studio si Pastor Kibuloy? Para pagdating niya doon, tatawagan ko ngayon yung magbibigay ng reward. Nandito si Pastor. O para may 4 na milyon na ako. O di ba? Makabili na ako na BMW. Balwate Motor Works. Di ba? Eh paano ba, Banat Bay? Mawawala ka na sa SMNI pagka ganun. Okay lang, may 4 milyon na ako. 2 milyon ng reward ni Pastor sa Amerika. Kaya naman pala sa daming gusto maghanap sa kanya eh. Ang bihirang buhay eh. Totoo ba yan? 2 milyon ang reward kay Pastor sa Amerika? Pambihira. Kaya pala atat na atat itong si Ale. Oy, totoo yan? 2 milyon? Kaya pala atat na atat to si Aling Ontiveros. Kasi isipin mo, halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing ganito gagawin niya. Halimbawa, nakipag-usap sa kay Uncle Sam. Uncle, gusto mo bang meron akong paraan para makuha si Kibuloy. Basta yung 2 milyon ha. Sige, sabi ni Uncle. Dadaling ko yan sa Senado. Pagdala ko sa Senado, kayo nang bahala. Di ba? Tama, mali. $2 million. Oo nga. So, mahigit kumulang 100 million pesos. Grabe. Pag nakita ko talaga si Pastor, akong kukonta kay Uncle Sam. Uncle Sam! Nandito si Pastor Kibuloy sa SMNI, 2 million ko paki-fund transfer na ngayon na. O paki-GCash na lang. 100 million yun. Siguro gaano kadami yung bag na yun, 100 million? Huwag kayong mag-alala, pag ako nabigyan noon, 100 million na yun, yung peso ses na yun, babalatuan ko kayo. Magpapalit yun tayo sa lahat ng syudad sa Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman na may 2 million pala. Eh kaya naman pala atat na atat to si Ontiveros. Pa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya. Kaya pala inggit na inggit ito sa mga vloggers, Alam mo kung alam ko lang yung 2 million na yun? Tinext ko na kagad yung Amerika nung nandun ako sa Hindi, kung alam ko lang talaga yung 2 million na yun. Kasi at that time, wala pang warrant si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Meron lang sa ibang bansa. Di sana, minessage ko na kagad si Uncle. Uncle, nandito sa Kingdom si Pastor Kibuloy. Eto, GCash number ko. Paano yun? Si Uncle ulyanin, baka nakalimutan na yung reward. Yun lang. Grabe naman yun. Laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Nako, sabi nung isa, baka panggastos ni Risa sa coming election. Naku po. Grabe ha. Grabe. 100 million? Pwede talagang pangampanya yun. Pag ako, baka pwede na akong kumandidato niyan. Barangay Captain. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Kibuloy, maaari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Wala raw special treat. Naku, pati sibilyan. Hoy, wala kaming kinalaman dyan, mga PNP ha.
Hindi namin alam kung nasan yan. Bigla na lang sumisipot yan doon. Baka na naman tayo madamay na naman dito. Sa pastor at patuloy ang manhunt operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung isang civilian po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong Sige madam, promise pag nakita namin. Pero kayo nga hindi nyo makita eh. Paano pa kaya kami? Hindi kasi marami nagsasabi, bakit di nyo arestuin si Bantag, si Kibuloy? Hindi nga ako namin makita eh. Hindi nga namin alam kung asan eh. Madam, eto, pangako ko sa PNP oh. Pangako ko din sa NBI. Pag nakita ko yung mga hinahanap ninyo, promise ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo yon para makuha ko yung award. Reward pala. Promise ko yun. Kung alam ko lang ha, para may reward ako. Medyo taghirap na ako ngayon eh. Bakit? Wala namang pera dito sa vlogging eh. Ay, doon pag nasa kampo ka ni Tamba, doon. Tiba-tiba yung mga yun. Pero dito kay Pangulong Duterte, wala. O kaya, promise ko sa inyo yan, PNP, NBI, pangako ko sa inyo ha. Ito, walang biro ito. Pag alam ko kung nasaan sila, isusuplong ko sa inyo. Promise ko sa inyo yan. Bakit? Basta yung reward, ibigay nyo sa akin ha. Kasi gusto kong bumili ng bago ngayon yung Ducati Monster SP. Ano kasi, 1 million yun eh. O, kahit kalahati na lang ibigay nyo sa inyo na yung kalahati. Di ba? 1 million din yun. Sayang din yun. Sabi ni Pastor. Biglang tumawag. Banat ba? Ako na lang magbigay sa'yo. Huwag naman ganun, Pastor naman. Pastor huwag naman ganun. Grabe ka naman. Huwag mo na lang ako isuplong, sabi. Huwag naman ganun, Pastor. Ay, hindi ko ugali yung ganyan, Pastor, ha? Alam ko, ginaganyan kayo nung dati yung host, yung nagdabog. Di ba, nanghihingi sa inyo? Sabi ninyo, di umano. Di umano, ha? Hindi ko kilala kung sino yung host nila dati na naghimingi. Hindi, meron kasing blind item. Sabi ni Pastor Kibuloy nung nag-usap kami nung huli, nung wala pa siyang warrant, sabi niya, meron isa dito. Ha? Hinihingan ako ng 10 milyon ba yun? Ayaw kong bigyan. Ayun. Nagwala. Ay, grabe naman yun. 3 million daw ibigay sa'yo. Wala ho, sa totoo lang. Kung alam mo, pag ako binigyan ng 10 milyon, maniwala kayo sa akin, hindi na ako magla-live ng 1 buwan. Bahala kayo sa buhay nyo. Manunod na lang ako ng Netflix at saka pakuya-kuyakoy na lang ako. Joke lang po, joke lang. Sino ba yan? Yan ba yung balimbing? Ewan ko, hindi ko rin kilala kung sino yung tinutukoy ni Pastor eh. Basta dati daw nilang host yun. Kasi daw si Jason sa di ba meron daw milyon-milyon ng sabi ang kanyang consultation. Tapos bigla daw itong isa naningil daw ng ganun. Wala akong alam sa mga ganyan. Ito walang biro ito ha. Kami nga ho, wala ho kaming kasunduan ng SMNI ha. Wala ho kaming bayad doon. Baka kala ninyo, wala ho kaming bayad sa SMNI ha. Kami po para sa bayan at sa Mali. Kabisaduhin mo naman yan, Banatbay. Araw-araw nyo. Para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. God first. Yun. Wala ho kami ha. Kasi yan nung usapan nung nagkaroon kami ng meeting noon. Sabi ko, wala tayong pag-uusapang pera dito. Kami nandito para sa Pilipinas at Diyos naming mahal. Yun. Para sa Diyos at Pilipinas naming mahal. Yung pala yun. Totoo yan. Wala ho talaga kami. Kasi nga, gusto lang namin mas marinig pa ng maraming sakating kababayan. So, pinaghahandaan namin yan. Nag-aaral kami dyan. Talagang nga namang pati makeup ko, talagang pinag-i-investment ko yan. Di ba? Para lang talagang
Kaya para sa inyo yan. Walang bayad, wala lahat. Okay? Para ho sa taong bayan yan. Kape lang. Ang compensation lang namin dyan yung pagkain. Na masarap ho. Yan eh. Siyempre, tsaka yung kape nilang napakasarap. Kaya bukas, 8 to 9 p.m. meron tayong bidyong ilalabas bukas. Nako, abangan ninyo ha, yung video. Bukas, may lalabas na naman tayong video bukas. Bukas na! Yung mga nag-aantay sa video, bukas lalabas ho yung video na yan. Malupit tong video na to. Etong video na to, mawiwindang ang taong bayan dito sa video na to. Bukas na yan. Kaya ipagkalat ninyo. Ilalabas na ni Banat Bay yung video. Bukas, 8 to 9 p.m. sa SMNI. Okay? So maraming salamat po. Para sa pagtatapos, ito ho uli. Ay, by the way, meron pala akong sasabihin yung kay Ralph. Alam nyo, napakaganda nung istorya ni Ralph. Si Ralph po, yung binabanggit ho ni, meron no kaming minute na bagong Banateros rider. Nag-message daw sa akin to, matagal na ho siya nag-message sa akin. At sabi nga niya, Banat Bay, gusto ko sana makasama sa isa sa mga ride nyo. Nakasama namin. Nagkataon, itong si Boss Dada, hindi marunong magbasa ng message. Sabi ko, diretso na sa Tagaytay. Hindi na kami magkikita sa isang gas station. Ayun, nakipagkita siya sa gas station at nag-aantay sila doon sa amin. Nakapagkwentuhan tuloy sila ng sobrang haba. At nalaman nga ni Boss Dada na itong si Ralph ay na siya po ay naisalba daw ng true dito sa ating channel dahil po doon sa last part, which is yung sa last part yung ating pong binibigyan ng pag-asa yung mga kababayan natin na nalulungkot, na frustrate, depressed. Kasi alam nyo sa mundo na to, marami ho talaga mga kababayan natin ang frustrated, depressed, at talagang mga wala na hong pag-asa. Isa ho daw siya doon. Actually, sabi niya nga, nakahanda na yung lubid niya para magtarsan. Hindi. Nakahanda na po yung lubid niya. Pinakita niya nga, pinicturan niya, pinakita niya kay Boss Dada. At bago ho daw mangyari yun, pagbukas niya ng YouTube, napanood niya po yung ending ng ating live. At kung saan, doon natin medyo in-encourage po yung ating ilang kababayan na sa mga nawawalan ng pag-asa kumapit lamang po dahil nandyan po ang Diyos na nagmamahal po sa atin. At tinawagan niya nga daw po yung pastor ng tinext niya yung pastor ng CCF at it's good thing na sumagot naman po at nakapag-usap sila at namulat siya na sa buhay na to talagang walang maaasahan kung hindi ang pagmamahal ng Panginoon. Yun yun po ang istorya ni Ralph. Nakakatuwa ho dahil alam nyo, more than anything else, iba pa ulit-ulit kung sinasabi ko sa inyo ito, more than anything else, kung meron man kayong mapupulot na aral dito, yung isang bagay lang na araw-araw ko pa rin natututunan ngayon. Hindi po ako banal, never po ako naging banal, hindi rin po ako nagbabanal-banalan, pero at the same time mo, I thank God in my life dahil somehow, ang buhay ko nung bata ako wala pong direksyon. Wala ko talagang direksyon dahil sa mga bagay-bagay. Marami ho sa atin magkakapareho tayo ng background. Kulang sa pagmamahal, kulang sa aruga, kulang sa lahat to. Di ba ho? Kaya nga nagwala tayo, naging bad boy ho tayo nung kabataan natin. And eventually, I attended a summer camp, youth summer camp. At doon nga po na-open yung eyes ko na ang Panginoon po ay nagmamahal. Nakabantay lang po siya at siya po ay may plano sa bawat isa sa atin. Hindi ho tayo nabubuhay dito dahil tayo ay disgrasya lamang ng ating mga magulang. Tayo po ay nabubuhay dahil ginusto ho ng Panginoon yan. Tandaan nyo ho yan. Wala ho sa ating pinanganak ng disgrasya. Kaya hindi ako naniniwala doon sa magjowa na sinasabi nila, disgrasya lang yan. Hindi ho, walang ganun. Ang Panginoon po, mula sa simula hanggang tayo ay mamatay, ay nakatingin po sa atin yan. Meron po siyang plano sa bawat isa sa atin.
At kung ikaw ay nawawalan ka ng, ikaw ay matagal ng mananampalataya, nawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo, dahil parang feeling mo, una, mainit ka sa Panginoon, una, talagang you read the Bible every day of your life, may quiet time ka, pero eventually, naging parang, Lord, parang hindi na kita nararamdaman. Parang wala na akong maano sa'yo. Bakit ngayon? Dati nung nagbabasa ako, parang kinakausap mo pa ako. Ngayon, parang hindi mo na ako kinakausap. Alam niyo po, hindi ho nagbago ang Panginoon. Alam niyo kung ano nagbago? Yung pakiramdam mo. Kasi, ang pakiramdam mo, ganyan ho yan eh. Minsan, ganado ka magbasa ng Biblia. Minsan, hindi ka ganado. Minsan, ganado ka na nandyan ng Diyos. Pero pag dumaan ka sa problema, feeling mo wala na siya. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Ang nagbabago yung pakiramdam. Kaya nga ho, napaka-importante na hindi ho tayo magdepende sa pakiramdam. Kaya nga, diba anong sinabi ho ng Biblia? Without faith, we cannot please God. And how do we earn that faith? How do we learn that faith? We learn that faith by reading the scripture. The more na wala kang gana, the more na dapat mong binabasa ang Biblia. Kasi ganun ang buhay. Yung pakiramdam mo, pabago-bago yan. Bakit? Yung asawa mo ba, pagkagising mo, mahal mo na kagad? Minsan hindi. Di ba ho? Minsan nakakainis pa nga asawa eh. Wala pa ako asawa pero minsan ganun ang pakiramdam eh. Lalo na nung una, ang ganda-ganda. Ay, grabe, ganda. Wow! Woo! Wow! Tapos nung naligo na, natulog na kayo, paggising mo, burado na yung mata. Burado na lahat ng burado. Parang hindi mo na siya ma-recognize. Ito pala yung pinakasalang ko. Yeah? Kasi nga, nagdepende ka doon sa feelings mo lang na mahal mo siya dahil sa itsura. Nung nawala na yung mga pintura ng kanyang itsura, nawala na rin yung pagmamahal. Kaya lang, marriage is a commitment. Diba ho? When you get married sa isang tao, commitment mo yun eh. Whether feel mo siyang mahalin o hindi, commitment mo yan. Ganon din mo sa Panginoon. Minsan paggising mo, wala ka sa mood. Minsan paggising mo, masakit ang ulo mo, katulad ko. Lalong-lalo na pag di pa nakakapagkape. Marami ho sa atin ganun ang pakiramdam eh. Di ba ho? Di ba marami sa atin, hindi naman ho tayo lagi hype eh. Hindi naman po tayo laging inspired. Meron ho ba sa atin ditong pagising, wow! Lalaban ako para sa Panginoon at sa bayan! May ganun ho ba sa atin pag nagising tayo? Hindi ho, di ba? Marami sa atin medyo windang-windang pa. Ayaw pang kumausap ng tao. Pero again, we cannot please God without faith. Kaya nga, napakaganda ho nung istorya. Nakakataba ng puso yung istorya ni Ralph na, kahit papaano may nai-inspire pa pala tayo. Kaya po, ganun po ang gawin natin. Diba? Kaya nga sabi ng Bible the more na dumarating na yung panahon na malapit na, let us encourage one another. Diba ho? Kasi nga po, talagang mahirap ang mundo. Lalo na sa bandang dulo. Mahirap na po ang mundo. Pahirap po ng pahirap financially, pahirap yung jowa at asawa mo. Pagulo ng pagulo. Hindi nyo napapansin? Yung dami ng problema, padami ng padami, lahat ng sakit, padami ng padami, lahat na. Kaya never leave your eyes on the Lord. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow.